Mga ka-Phantom, madami pa rin nagtatanong sa atin kung paano ba daw natin inaalagaan si Phantom. Ngayong araw, ibabahagi ko ulit sa inyo kung ano nga ba dapat yung gawin mo kapag naglabas ka ng sniper. Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang pag-aalaga sa ating sniper. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos. So yun na, at ibabahagi ko sa inyo ang tamang pag-alaga sa ating sniper. Hanggang ngayon kasi madami pang nagtatanong kung ano nga daw yung ginagawa nating pag-maintenance sa ating sniper. Madami na rin tayong videos na in-upload tungkol sa pag-maintenance, pero siguro sa mga ibang subscriber natin o viewers natin ay gusto naman nila ng panibagong video. Siguro sa mga babanggitin natin ay nabanggit na natin ito sa previous na videos natin. Kaso syempre kailangan lang natin siguro dagdagan ng mga ibang tips para sa pag-maintenance ng inyong sniper. Meron na kasi yung version 4 ng sniper na ABS at halos wala namang pinagkaiba dito sa ating version 3. Yun lang naman yung nadagdag, yung kanyang ABS. Kapag bumili kayo ng sniper nyo ngayon ay saktong sakto ang video na ito para sa inyo. Kapag sinabi kasi nating pag-maintenance, lahat kumbaga mapa physical ng motor, mapa internal parts, lahat dapat kabisado nyo. Syempre, ang unang-una naman natin ginagawa dito sa ating motor, kung mapapansin nyo, dito sa kanyang body ay napakalinis niya. So, ito yung pinaka-common naman. Kapag nagme-maintenance kayo ng motor, dapat maalaga, dapat malinis, at walang putik-putik. Pero itong motor kasi natin sa ngayon, mga ka-Phantom, ay hindi pa tayo naglilinis. Kasi galing kasi tayo ng gataran. So, kikita nyo sa ngayon ay may mga talsik-talsik siya ng putik. Ayan, dito sa kanyang engine cover. At dito sa likod, ganun din. Pero hindi naman masyadong halata at okay pa rin naman yung kanyang linis sa ngayon. Ang gamit pala natin dito na pampakintab ay yung armor mat na nabibili lang sa Shopee. Yan lang yung pinaglilinis natin sa kanya. At bihira naman itong magamit kasi ginagamit lang naman natin ito kapag umuwi tayo sa Isabela or Gataran. Kaya ganito pa rin. Pagdating naman sa looks ng ating motor ay kung ano yung looks niya noon nung nabili natin, ganun pa rin yung sa decals niya, hindi pa rin tayo nagpalit. Yun nga lang talaga dito sa ating mags nagpalit tayo kasi ito talaga yung gusto nating magiging kulay ng mags ng ating sniper, etong gold. So galing ito sa kulay white na sniper na yun yung limited edition. So hindi ko alam kung anong ano, basta yung white red na sniper, yan yung mags nya. So bali yung stock mags natin ay pinarepaint natin ng mocha color, kaso may mga gasgas na kasi siya dito sa gilid-gilid nya. So kailangan naman natin siyang palitan at iparepaint ko yun ng color white para bagay na bagay dito kapag nagsawa tayo dito sa ating gold mugs. Madami rin tayong napanood na best reviews dito sa motor na to, pati sa mga pagme-maintenance, at ginawa naman natin yon noon sa kanya. Pagka-uwi noon ay change oil kaagad natin itong ating sniper. Pati rin yung kanyang radiator ay chinek natin kung meron siyang coolant. Bali meron namang laman yung kanyang radiator noon nung chinek natin. Ayan, yan yung mga chinek natin noon nung nagpalit tayo ng oil. Chinek natin yung coolant kasi yun kasi yung kadalasan na nagiging problema, yung nag-overheat. Tapos next na tinignan natin ay yung ating brake caliper, kasi ito talaga yung madalas na nagiging problema kapag bago yung inyong motor. Ito is ano siya, hindi siya nag free wheel talaga. So normal lang na medyo nag-iipit siya
Pero katagalan, kapag ginamit nyo naman yung inyong motor, ay mararamdaman nyo talaga na unti-unting nagbabago yan. At saka kung mapapansin nyo, itong ating brake fluid, kasi kapag bago yan, syempre umaangat yan nandito sa upper. So kapag nakatakbo siguro kayo ng nasa 5,000 to 10,000 odo, mapapansin nyo yan, bababa yan dito sa gitna. Huwag nyo lang i-refill, huwag nyo na lang lagyan kapag bumaba siya, kasi kapag nagpalit ulit kayo ng brake pad nyo, tataas yan. So itong ano naman natin, brake caliper natin, nililinisan naman natin ito every 5,000 odo, pati yung harap. So ang pinanglilinis lang natin dito ay yung brake cleaner. So pwede kayong bumili ng ganun at nasa sa inyo kung paano nyo linisan. Kasi sa akin, pati yung ating brake pad is nililihan natin para maging plain ulit. At itong aking nabiling brake pad ay makapal pa rin hanggang sa ngayon, kaya wala tayong nagiging problema. Yun nga lang, sa sobrang kapal niya, minsan yun nga, umiipit siya. So ang ginawa ko dito para hindi ganong nahihirapan yung ating disc, binawasan natin, niliha natin siya ng 400 na liha, kaya medyo nabawasan siya ng konti. At eto, bumaba ng konti din yung ating brake fluid. Tumagal-tagal pa ng konti, narating natin ang 19,000 odo, kulang na 20,000 odo, ay nagpalit na rin tayo ng throttle cable. Yun naman yung pambansang sakit ng ating sniper, kasi syempre yung ating throttle cable kasi ay wala siyang plastics sa loob, kaya madali siyang pigtas. So bali yung napigtas sa atin noon, 4 na kable. Meron pang natitirang 3 noon. Pagdating naman sa ating chain, eto ay okay pa rin naman, hanggang dito pa rin yung ating adjustment sa ngayon. So far wala naman tayong nagiging problema, nililinisan lang natin. And dito sa ating clutch, so katagalan, kapag ginamit kasi natin yan at nabinat-binat yung ating cable dyan, minsan kasi is bumababa siya. Ayan. So ang ginawa ko noon, inadjust ko siya. So nilagyan lang natin ng 0.5 na play. So yan lang yung kailangan yung i-adjust lagi sa inyong motor, at kayang-kaya nyo naman gawin yan mag-isa. So may mga videos tayo na ginawa natin yung mga basic adjustment sa ating sniper. Pwede nyo na lang panoorin yun para at least magiging familiar kayo sa gagawin nyo kapag kayo mismo yung gumawa, di ba? Natatalsikan natatalsikan dito ng parang alikabok dito sa mangga. So yan lang naman yung dapat nyong gawin sa inyong motor para hindi kagad masira o lumuma. Ito yung motor natin, dagang alaga yan. Ayan, di ba? So yan dapat yung inyong gawin pagka bumili kayo ng inyong motor. Huwag nyo kagad iisipin yung mga pyesa na bibili nyo. Ang importante, i-enjoy nyo muna yung inyong motor sa kayo magpalit ng mga pyesa, kasi kapag papalitan nyo kagad yung mga pyesa nyan, mamaya kapag kayong pinalit yung pyesa hindi naging compatible dun sa inyong motor, mas lalo kayong mapapakamot sa ulo. Kaya i-enjoy nyo na lang muna. Nga pala, yung gamit nating throttle cable dito ay yung pang Sniper 150 na na throttle cable. So ang kagandahan dun ay swak na swak naman siya. Pati dito swak na swak talaga siya. Ayun, may mga naglalagay din na pang Sniper 150, kaso ibang brand, RCB brand naman yung nilalagay nila. Masyadong mahaba yung concern ng mga ibang user, kaya kadalasan ang nilalagay nila isang cable lang. So pwede lang din kayo maglagay kahit isang cable lang naman, kasi bali yung isang cable kasi dito, yun naman yung return. Bali kahit iisa okay lang, pero mas maganda kapag dalawa, para kapag nag-throttle kayo at binitawan nyo, kaagad na babalik. So ganun din naman yung mangyayari kapag naglagay kayo ng isa, babalik din naman siya, pero hindi siya ganun ka
responsive kapag binalik nyo. Ito palang side mirror natin, mapapansin nyo napalitan na rin. Ayan. So bali nabili lang natin sa ano to, Shopee. So meron din sa mga TikTok to yung ganitong klaseng side mirror, at na-vlog na natin tong Street King na side mirror. Ito pala yung version 2 na Street King, at matibay naman siya. Ayan, hindi naman masyadong nagva-vibrate o ano, magalaw. Kasi itong ano natin parang good as stock lang siya, wala siyang grado. Yung mga ibang ganito kasi side mirror na aftermarket may grado, ito wala talaga. Ayan yung ating sniper. Sana meron kayong ulit na tutunan sa aking binahaging tips sa pagbe-maintenance. So yung una, dapat malinis yung inyong body. Itong physical appearance ng motor nyo, dapat lagi nyong linisan yan, kasi nakaka-apekto din yan sa performance ng motor nyo. Kasi kapag laging madumi ang inyong motor, syempre kakalawangin, lalong lalo na yung mga bandang dito sa bandang bearing nya. Kapag laging maputik yan, syempre papasukan ng ano, ng putik yung bearing nyo. Syempre katagalan kapag nasira yan, papalit kayo. Ang talagang ingatan nyo lang dito mga ka-Phantom, itong side fairings na to, itong glossy. Kapag glossy yung sa inyo, ito dapat yung ingatan nyo. Kasi sa akin talaga, kahit gaano ko iningatan yan, naka microfiber pa yung gamit kong pamunas dyan, ay talagang nagagasgas talaga. Kaya ang ginawa ko dito, pinakarbon ko siya. Ito yung forged carbon. Yan, meron din tayong video dyan sa ano, kung gusto nyong panoorin, para kung gusto nyong tularan, pwede rin naman. And para at least makakuha din kayo ng idea sa motor ko. Yung mga gusto nyong i-upgrade, pwede nyong tularan. O kung gusto nyong tularan yung aking gulong, ito yung aking gulong sa ngayon, naka 110 by 70. O ganito siya ka nipis, oh. Ayun, oh. Goods na goods naman siya. Medyo gumaan yung takbo ng aking motor at tumipid sa gasolina. So sa harapan natin, naka ano tayo dito, naka 80-80 tayo dito na size. Sana ba? Ito 80-80. Yan yung size natin sa kanya. So ayun mga ka-Phantom, maraming salamat sa inyong panonood, at patuloy pa rin kayong manood sa ating YouTube para may bahagi ko sa inyo yung mga ginagawa natin dito sa ating sniper. And God bless sa lahat.